Ay, magandang gabi mga boss. Ay, nako, gabi na naman. Vlog na naman. Oh. Ano to SILG Remulla inspect the new QC jail for possible detention of flood control anomalies. Tingnan natin to. Oh, meron ito 33,000 views no. Ano ko pa gusto topic to Nakahanda na ang new Quezon City Jail ng Bureau of Jail Management and Penology para sa mga arestuhing sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars. Risa at Jeff, kumpiyansa si JLG Secretary John Vic Remulla na 100% ng handa ang BJMP para sa natitintong pag-arrest. Pucha, bago. Malaki gastos dito. Bago-bago Sa mga personalidad na sangkot sa issue ng maanumalyang flood control project. Sa inspeksyon sa mga bagong pasilidad ng New Quezon City Jail sa Payatas Road, sinabi ni Remulla na mahigit 200 individual na dawit sa flood control scandal ang posibleng ipiit dito dahil 10 kilometro lamang ang layo nito mula sa Sandigang Bayan. Mahigpitan niya magiging pagbabantay. Puta, mahigit 200 mga sangkot. Ito kung saan ay pagbabawal ang paggamit ng cellphone at ibang gadget bukod sa landline na maaari lamang ma-request sa warden para makagamit. Mayroon din anya itong infirmary na may kakayahang katulad sa mga ospital para sa mga magkakasakit habang nakapiit dito. Ang hinahanda po namin ay regular jail cell. Kung nagnanakaw ng 100 piso, nagnanakaw at nag-shoplift ng lotion, ay dito kinukulong. Yung nanakaw ng bilyon-bilyon ay sa aking palagay ay dapat dito na rin sila ilagay. Samantala nga sa 80 seldang may sariling lababo, inidoro at shower room ang mayroon sa New Quezon City Jail kung saan 10 individual ang kayang i-accommodate ng kada selda. Iyan ang balitang kumpirmado sigurado. Ayos kumpirmado sigurado, mamos. Tanong. Kailan kaya magkakalaman yan? Panginoon. Sino kaya ang mauuna dyan? Eto. Ano to? 1 hour ago. Singson. Bago may makulong. Ang haba ng proseso. Si Babe Singson. Ayan natin friend. Meron to 11,000 views Ayan lang to. Sakit sa ulo. Ayan natin mga friend. Tari Babe Singson, do you have an opening statement? Please go ahead. You have the floor. Thank you very much, Senator Pangilinan, and good afternoon to Senate President Tito Soto. Sir, Your Honor, after being in DPWH for 6 years, full 6 years, I could not believe what I was hearing in terms of the magnitude of the corruption. And I tried to analyze where... Hindi siya makapaniwala sa magnitude ng korupsyon Puta yan. Tuloy. Did the system fail? It looked like it was all over. This is what we've learned so far after we've called witnesses. I think a total 40 plus have been invited, including 8 senators, 4 congressmen, 4 secretaries, and several other personalities. But recognizing that the procedure, the legal process that we have to follow is so tedious. Bago po may makulong, ang haba ho ng proseso. Ay! Klase naman to mga friend. Compared, you may want to consider as compared to the 2 gold standards of anti-corruption, which is the ICAC of Hong Kong and the CPIB of Singapore. They have much more powers than all 3 of these agencies that we have combined. Now,
as a result of the difficulty and because of the very strong clamor of our people, because of the massive corruption all over the place, under the leadership of Chairman Reyes, we invited a total of 20 government agencies to find out from them what are their administrative powers that we can immediately utilize in collaboration with these agencies. Marami po pala niyan. So we hope that the committee can consider some of these provisions. For example, under the Philippine Competition Commission, you have anti-competition provisions or big reading. Ay, ang dami kasi natin batas, puta. Puta. Mas maganda pa nung martial, eh. No? Pagka against sa daldal, kulong. Gaya nung sa ikaulan ng bayan ka, bisikleta kailangan. Dinampot, bisikleta sila sa krami. Rigging of bids that will penalize for the first instance immediately 100 million. Second instance, 105, 110, all the way to 250 million pesos per incident. We have also identified in other agencies like customs, like CAAP, but more telling is an old executive order, specifically 913. Senator President, 913 is you might want to pick up some of those provisions in EO 913 that gives immediate all departure order, immediate seizure of assets. Marami pala yun na pwedeng gamitin. So, if it is already there, it is just a matter of putting all of them under your proposed bill, Mr. Senator. So with that, I will end my opening statement because I can discuss further details in terms of where, how much, and so on. But I will leave it up to the Senate. Thank you, Secretary Babes. Just to clarify, EO 913 is a DTI exec. Yan ang problema, mga boss. No? Nagaya si Chavit, sinampa ng plunder. Si Bongo, sampa ng plunder, no? Sa dami ng abogado niyan. Sa korte, si Atong Ang, siya pa nagkaso doon sa mga tauhan niya na, ay, nako. Commercial muna tayo, mga pre, no? Mahal, may problema tayo. Ano yun? Buntis ako. Paano ka mabubuntis? Nagkukondom naman ako. Oo nga, nagkukondom ka. Ay, si pare hindi. Eto si Atong Ang. Buhay pa pala to. Mandaluyong City Prosecutor's Office ang patong-patong na reklamo ni Atong Ang laban sa dalawang whistleblowers sa missing Sabongeros case. Pero para sa kampo ng gambling kingpin, hindi pa tapos ang laban. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. 5 cases, lahat ibinasura. Walang lumusot kahit isa. Ibinasura ng Mandaluyong City Prosecutor's Office ang mga isinampang reklamo ni bilyonaryo gambling tycoon. Abogado ni Dondon Pagidoan. Lahat daw ng sinampang kaso ni Atong. Alam nga naman lumusot yung sinampa nung talaga. Tuloy. Charlie Atong Ang laban sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at isang Alan Bantiles o Alice Brown. Matatanda ang noong July 3, personal na pumunta si Ang sa Mandaluyong City
para magsampa ng mga reklamong robbery with violence, grave threats, grave coercion, slander, at incriminating an innocent person laban sa dalawa. Dito isinalaysay ni Ang ang umano'y tangkang pangingikil sa kanya ni Napatidongan sa ilang phone calls at ang umano'y Parang si Chavit din ah. Ni-extort siya nung nagsampa ng kaso sa kanya na plunder ah. planong pagpatay sa kanya. Pero sa isang September 30 resolution, sinabi ng panel of prosecutors na walang sapat na ebidensya ang mga isinampang reklamo ni Ang. Ayon sa legal counsel ni Napatidongan at Bantiles na si Attorney Manuel Ventura, tila questionable raw kasi ang ilang argumento sa mga isinumiteng affidavit. Napaka-imposible na kung sino yung nag-extort, ay siya pa yung tumatawag. Dapat kung sino yung nag-extort, siya yung tumatawag dun sa kikikilan, di ba? Pero dito, meron silang sinumite na call logs ni Mr. Charlie Atong Ang na lahat ng tawag papunta kay alias Brown ay palabas. Napuna ng opisina ng Piskalya na habang sinasabi ni Mr. Charlie Atong Ang na tinangka siyang pagnakawan o saktan, nagbigay pa rin siya ng halagang 12 million para sa kampanya sa pagka-alkalde ng aking kliyente na si Mr. Dondon Patidongan. Dagdag pa niya, isang patunay umano ang dismissal na ito na ang isinampang reklamo, paraan lang ng kampo ni Ang na i-discredit ang kanyang kliyente. At sinabi rin dito na kung totoong may banta sa kanyang kaligtasan, dapat siya ay tumigil sa pakikipag-ugnayan or nag-ulat siya or nag-report sa pulisya. This is a very good development on our part kasi malinaw na sa umpisa pa lang talagang makikita mo na binabasura na ng piskalya yung mga posibleng aksyon na gawin laban sa credibility ng aking kliyente. Para naman kay Patidongan, welcome development ito habang tumatakbo ang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabongero at patunay umano na kasinungalingan ang mga alegasyon sa kanya ng dati niyang boss. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, talagang walang kasinungalingan na nangingibabaw. Salamat na lumabas ang katotohanan dito sa sinampa nila against sa akin. Ayon sa kampo ni Ang, hindi muna sila magbibigay ng komento sa kasalukuyan habang naghahanda para sa huling araw ng preliminary investigation bukas sa DOJ. Pero magsusumite raw ang kanilang kampo ng kanilang apela kaugnay ng ibinasurang reklamo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Alam nyo sa akin hula ko lang. Mawawala na lang yan si Ang na yan, magtatago na lang yan. Parang bantag. Kasi ipit na eh. Matagal mo 5 kaso isinampa niya. Lahat basura. Paano naman kasi ang kaso mo? Ano lang yun talagang wala ko talaga eh. Siya nga naman nakakita ng sayo'y sabungan eh. Ang tuturo mong mastermind, yung bantay. Naggago. Taragis na yan. Ay. Siyempre, lahat na nangyayari sa bungan mo, utos mo. Ano ba naman yan? Parang katangahan naman ito si abogado rin ito si Atong. Ang abogado talaga, mga friend. Ikita ka ay ako, Lord. Ewan. Akalain mo, may gana pa siyang magkaso. Parang si Chavit din, Kaya natanong mga friend, yung kulungan doon na si pinagawa na wala pang kalaman-laman, sino kaya ang mauuna dyan? No? Ang kaso talaga, ayan, sabi nga ni Babe Singson, ang haba ng proseso. Sino mauuna doon na magiging laman ng pang 200 mahigit daw na tao? Ay, nako, puso ko sakit. Ay, nako, boss. Mga boss, ano na itong gobyerno na to? Paano? Mga kaso, plunder, Nobel, sinong unang politiko o whatsoever na hanggang ngayon wala eh. Si Ombudsman ano naman siya kanina, press conference na naman siya. Tanong-tanong, araw-araw may press conference si Ombudsman. Pinakamababa na 1 beses isang araw. No? Ito si Sayad. Huwag silang selective, sabi ni Sayad. Yung mga pangyari Sayad.
Huwag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Oo naman. Ngayon lang siya. Hindi lang kahapon yung korupsyon. Alam mo ba, Sara? Ha? Hindi ka pa tao. Marami ng korupsyon. Tanga. Panahon pa yata ni, ni Magellan, may korupsyon na. Oo. Patuloy mo. Lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Oo. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Tama. Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon. Dapat hindi, Aquino, Gloria, lahat. Dapat lahat. May katukuran to. Sama mo na yung panahon ni Emilio Aguinaldo, may korupsyon din doon. Lahat yun, imbestigahan yun. Kinang utak na ito. Tuloy mo. Ni Pangulong Marcos. Wala rin namang problema sa pangalawang Pangulo kung muli Ang ina mukha yan. Ganda raw siya, oh. Mukhang bakla, no? namang ungkatin ng Office of the Ombudsman ang issue ng paggamit niya ng confidential funds. Yan. Yes, ang halongkatin niya na ng halongkatin lahat sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halongkatin niya din yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. At yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. So, wala tayong problema dyan, mga halongkatin lahat. Huwag silang selective. Huwag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong... Narinig mo yan. Yung kaso ng anak ni Boying, na-dismiss kasi yun yung kahit sa inyo, hindi pa di-dismiss yan. Kaya wala na yun. Alam na mahalongkatin pa yung ni Boying, dismiss na nga. Ikaw talaga. Ang tanga nito. Alam nyo mga boss, para ho tayong nagbabasa. Hindi na ho, ano ba yung para tayong nagbabasa ng Bible na ganyang kakapal. o encyclopedia na ganyang kakapal. Dito sa nangyayaring ito wala pa hong wala hong ewan. Paano mo sa proseso, ang batas proseso, ito pa isa. 1 hour ago, Tarlac, representative ni congressman din to. Noel Rivera, why faces raps over alleged 600 million government bill. Salonga for that report on the complaints filed against a House lawmaker and his wife for allegedly funneling hundreds of millions of pesos in government funds to a construction company owned by their family. Cassandra. Parang rin to. Bongo. Kasi ito yata nag-file A progressive group filed complaints before the Office of the Ombudsman against Tarlac's 3rd District Representative Noel Rivera, his wife Concepcion Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera, and DPWH Tarlac 1st District Engineer Neil Farala. The complaint, Carmina, alleges that the three colluded to secure government contracts worth 600 million pesos for Tarlac 3G Construction and Development, which is a reportedly company owned by the couple. The complainant, Pyra Lucas, founder of United Filipino Against Crime and Corruption, claimed that Rivera signed around 30 government contracts for his own company since 2018, including 7 projects in Tarlac's 3rd district that were allegedly found to be substandard. These include health centers and flood control projects. Carmina, according to Lucas, the district engineer knowingly awarded contracts to the lawmaker and his wife, who also served as the corporation's treasurer. She urged the ombudsman to investigate the couple's alleged mansions, land holdings, and resort properties, including unexplained wealth such as several luxury cars,
The resorts in Zambales and houses sitting on 7 Tangina, parang diskaya rin tong hype na to. Naku. to 8 hectares of land. Before becoming a congressman, Rivera served as a barangay captain for San Francisco, Tarlac. The respondents are currently facing allegations Barangay captain, naging congressman at biglang super yaman. Ha? of violating the Anti-Plunder Act, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Unexplained Wealth Provisions, and the Government Procurement Act. They're also accused of abuse of authority, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct, and serious dishonesty. Lucas said she also submitted evidence to the Independent Commission for Infrastructure, which is currently investigating anomalous projects. Carmina, as of now, we are still seeking a statement from the Ombudsman and the respondents. Back to you, Carmina. Thanks a lot, Cassandra. Takin niya mga pre. Sa ombudsman na naman pupunta yan. Oo. Siguro si Boying puta yan. Kayo ba mga friend? Sana huwag kayo magsawa, no? Sa kakabasa ng encyclopedia. Ay, lang. Laki ng kulungan, no? Yan na lang antayin natin kung sino ang unang bisita na inadadala doon sa tatapos na yung taon 2025, 2026 na. Sana, bago matapos ang taon, meron ng ma-shoot, maski isa. No? Remember, ito hong lahat na inaakusahan na to. Pinakamababaho nito, milyonaryo. Si Bantag nga lang, di mauli-uli. Tsaka yan, siguradong, sa dami ng pera niyan, mga yan. Ay, wala. Kawawa Pilipinas. Karami pa nakapile doon kay Remulla mga kaso na kung ano-anong kaso. Na dinatnan niya. Oo. Ewan. Lord. Magkulab na tayo. Ano to, maghapon ko. Yan nanonood ako ng mga ganyan. Kung anong mga iring-iring sa Senado. Ganito, yung diskaya ka, ayaw na makipag-cooperate sa ICI, anong ganito. Ba't di nyo pa pagkukulungin yan? Ano pa ba ano nyo dyan? Anong iniimbestigan nyo dyan? Hindi nyo pa pagsamahin sa kulungan yung mag-asawa? Ano pang ano? Lord. Lao. Kulab na tayo mga boss. Wala Ha? Commercial ulit tayo mga friend. Totoo po bang first love never dies? Aba, oo. Tingnan mo yung tatay mo. Hanggang ngayon, buhay pa ang animal. Inay, totoo po bang first love never dies? Aba, oo. Tingnan mo yung tatay mo. Hanggang ngayon, buhay pa ang animal. Nalilibang ako dyan mga boss. Sana nalilibang din kayo ha. Yun lang mga boss, no? Sana bago matapos ang taon, merong magpasko sa bagong kulungan na pinagawa. Maski isa. Oo. Laking kulungan, may banyo, ewan. Pera ng bayan yan, lalagyan nyo naman ng laman. Brother Elias Isyo, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Raul Villanada, shout out. Dito yung Kuya Rox, sa inyo may bahay, God bless as always. God bless. Raul ulit to. Kalaboso, ang destino ni Bunggok, kunin mo ang serbisyo nila Topacio at Fortune. Yan yung magagaling mo yan. Pag yan ang kinuha, puto na, baka tapos na eleksyon 2028, di pa tapos yung kaso. Sa dami ng gagaling magpupuspon yan, di ba? Ang daming kung ano-ano
Tanga ng Diyos ko. Raul Villanata ulit to. Yan drama ni Bongo ay para lang sa level ng DDS. Kaya sa DDS ka na lang maghatid ng drama mo, Bongo. Yun nga eh. David Alin Mendoza sumagot. Akala po ata ni Bong Ogag ay mapapaniwala niya ang milyon-milyong Pilipino sa mga sinasabi niya. Huwag kami ang ulin mo, Mongoloid. Totoo, Mongoloid dahil na yan. Mukha ng Mongoloid. David Olero, good evening, Karox. Iisa po ang sinasabi ng mga ugok ni Tutae. May playbook na naman si Bongo na binabanggit. Mas gugulo daw ang bayan. Kayo nga ang mga nanggugulo sa gobyerno ngayon at gusto nyo ipalit ang presidente ng impyerno. Totoo. Si Raulo. David Olero, sumasakit pa sumasabit pa yung salita ni Bongo. Diversionary lang di mo mabigkas ang maayos. Ay, oo nga pala. May pagkabulol nga pala ang inchik. David ulit, Bongo, mauna ka nang magpakulong. Sabi mo kasi, ikulong ang mga kurakot. Yun nga, tanga eh. Dennis Beno, shout out Exactly, sabi niya. David ulit, Karox, may sinampa po palang disbarment case yung si Turon laban kay Ombudsman Remulla. Yun nga, sinampa niya sa alam niyo si Turon. Alam ni Turon kasi hawak nila ang Kwarta Suprema, Korte Suprema. Oo. Ano to? Sa tingin ko po ay walang mangyayari dyan. Kung yung mag-aamang Dutae po, walang magawa sa Supreme Court para i-disbar sa bigat ng mga kaso nila. Ito pang si Ombudsman Blackjack. Ang kaya lang po ng Supreme Court ay mga pipitsuging lawyer na kamukha ni Gadon. Hindi, tsaka si dito? Si Dins Bissell. Attorney, ba yun? Kalimutan ko. Na-disbar din yun walang kaba. Mary Chat, shout out You are one of the corrupt official, Bongo. You are the worst. Go to jail and rot there. Jopil, so Bongo, ikaw sa kalaboso, idiretso na sa inidoro yung hinduropot na yan. Huwag kami, Bongo. Huwag kami, Bonggago. Sira ulo ka talaga. Kahit kailan. Pwede. Lahat sila may tama Rolando Edralin, shout out. Ano bang pinagsasabi ng Chekwa na yan? Parang sirang plaka. Bistado na nga, nagpapalusot pa. Dapat sa'yo, Bongo, ay ibitin ng patiwarik sa Luneta Park. Dapat babarilin niya sa tapat ng monumento ni Rizal. Jab Alvaro, shout out Good evening, Xerox. Yari si Bongo, back to back ang kaso niya. ICC, Crimes Against Humanity, back to back with plunder. 3JC Opo. Kapag naningil ang langit, wala kang kawala. Go, Bongo. Magbago ka na. Wala na, makatulit na hero ng gago na yan. Friend Chervin, Ay, friend Jane, Decent, shout out. Mag-people power ka para malaman natin kung talagang number 1 senator ka ngang talaga, Bongo. Yun nga. Dennis Venus ulit, Nakakaiyak ka talaga, magdrama, Bongo. Pinagdulo ko muna naman ng mga DDS. Bakit hindi mo ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng conflict of interest? Senador ka tapos tatay at kapatid mo, constructor, tumatanggap ng government projects. Huwag kami, Bongo. Tanga nga yung puta na. Kala niya lahat ng Pilipino, bobo Mga hayop to. Jab Alvaro, shout out. Sana makakulong na yung super alalay ni Katay Digong. Yun nga. Ikaw naman sabi niya, wag niyo akong magagalit ang tao sa inyo. Sabi ng tanga mo, tanginan to. Hey! Jab Alvaro ulit. Si Bongo, ang walang delikadesa, in fact, katuwang siya ni Katay Digong sa pagkatay ng mga maraming Pilipino. Nagmamalinis ang gagong ito, nabalot ng dilim ng pagkatao. Totoo. Hindi, maputi raw siya. Inang yan. Sa lahat ng maputi, may maputi palang demonyo. Alejandro Bidad, shout out. Kasani, sarap sana i-share ng FB. Ti Bongo, itong topic mong ito para matauhan ang utak ni Malasakit Kuno.
Mariosep. Totoo nga eh. PJ Soap sumagot, hindi po malasakit kundi malas at sakit ang dulot ni Bong Gago. Na to, totoo. Yan ang peste mga puta. Michael Edwin Mike, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Rolando Salazar, shout out. Good day, Karox. Mga siraulo talaga ng mga kampo ni Duterte. Baloktot ang katwiran. Mga bobo, totoo nga. Rodalia Alpilor, shout out ha. Xerox, nagpapatawa si Bongo. Di ba niya naririnig sinasabi niya? Siya mismo, sinasabihan niya sarili niya. Kaya baka magkasabay silang makulong ni Manong Singson na yan. Abang-abang lang tayo. Salamat, Xerox. Sa mga kabosing, ingat po tayong lahat. And God bless us all po. God bless, Rodelia. Perdel San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Ang katotohanan, gusto ng taong bayan, panagutin at ikulong ang mga tiwali at mga magnanakaw na politiko. Mga nanggagahasa at nananamantala sa pondo ng bayan na pag-aari ng mga Pilipino. At isa ka, Bongo, na kaya ka kinakasuhan. Yung nga, tangayin po, tangayin na yan. Kabuhis ng pagmumukha hype mo. Tagabili lang ng maruya, ginawa senador ang puta. Sabi AJ, Karok, si Bongo, tauhan ng PLA Communist China yan. Totoo yan. Nilo Fernandez, shout out. Sa galaw ni Bongo, alam mong takot na takot. Alam niya, shoot na siya sa balde. Kung wala ka kasing kasalanan, iska lang. Easy ka lang, ha? Tignan mo Senador Risa, no rating, no ranting, no press conference. Kusang nawawala ang issue. Kasi malinis. Yun nga. Itong mga hayop na to, mga wala no? Nilo Fernandez, naghahanap siya ng malaking buhaya. Sa Davao, ang malalaking buhaya, 51 billion. Ni Pulong, maliit ba yan? Billion din ang kontrata na nakakuha ng CLTG. Diba? Walang yato mga putahan to. Ang gagaling nilang magbaliktad ng mesa, no? Elizabeth Scary, shout out. Good evening sa Rox. Dapat lang namang kasuhan ng plunder to si Bongo at ama niyang at kapatid. Kitang-kita naman ang ebidensya, di ba? Nakinabang sila dyan dahil nga ama niya at kapatid niya ang unang nakinabang dyan kasi nga tumatanggap sila ng project dyan sa Davao na bawal ito sa ating batas. Ano pa ba ang idadahilan nila? Kaya nga yan ang inaan natin mga boss, no? Ombudsman Remulla, wala na sigurong iimbestigahan naman dyan sa pinail na kaso ni Trillanes na plunder. Matagal na yan na 2017 pa yan, panahon pa ni Digong yan, hanggang ngayon ba naman? Pag-aaralan pa rin yan. Sus Mariosep. Diyos ko. Elizabeth Iscaro. Si Atong Ang. Tingnan mga pre, iniwala kayo. Mawawala yan si Atong Ang. Hindi yan magpapadampot. Daming kwarta, puta na. Pagtatawa na siya ni Bantag. Pag nahuli siya, sayang ang pera natin si Bantag. Ilang taon na si Bantag. Puro alam na kung nasaan. Di ba? Nanonood pa si Bantag habang tawa pa ng tawa yung bugok na, sigurado. Elizabeth Scarlett, ano ba dahilan nito si Bongo at panay dadaan ito at nagmamalinis pa? At bakit magagalit ang taong bayan kung mabubuking na nakinabang nga ang pamilya nito dahil sa pagkopo ng mga project na konektado kay Bongo, kay Digong, at konektado ang mamo at kapatid mo. At isipin nyo, kapartner ito ng Diskaya, hoy Bongo, lokohin mo sarili mo ha. Parang tanga lang, no, di ba? Ang lalakas ng loob magdadaldal sa pulpito sa podium ng gago. Elizabeth Duterte senators ka, di ba, Bongo? Di ka naman para sa bayan, di ba? Kaya ka andyan para ipagtanggol mo sarili mo at Duterte, kakagigil ang bunganga nito. Ay. Elizabeth ulit kawawa talaga ang sambayan ng Pilipino. Totoo. Dito sa mga pro Duterte, lalo na mga naging senador pa pala sila. Bakit? Kasi nga, sa dami ng mga bubutanteng yan, ang napala ng bansa natin. Hay, kawawang Pinoy. Totoo.
Shirley Jaser, shout out ha. May resibo si Bongo, hindi na si Martires ang... May resibo, Bongo, hindi na si Martires ang ombudsman, kaya maghanda-handa ka na lang kung paano makipagtanggol ang sarili sa 2016 pa lang. May mga resibo na si former Senator Trillanes. Ganun talaga. Pag naningil ang Diyos, totoo. Librado Ludovico. Hoy, Bonggago, Estego. Uli, humarap ka sa salamin at kausapin mo yung sarili mo, ulul. We are not born yesterday. Tagabili ka lang ng maruya, ngayon senador ka na. Ni Dutae, hindi senador ng bansa, leching yawa, darating din ang oras yung mga BD shit. Totoo. Ito, Julio Alparo, shout out. 100% sinungaling inchik na yan kasi ugali at gawi, biruin mo, ligtas sarili kahit mamatay lahat ng kamag-anak. Ayop talaga, inchik na yan. Kaya nga, gusto yun. Tangang puta. Ombudsman, wala nang iimbestigahan po dyan. Oo. Ewan ko. Pag yan ay na-dismiss, ombudsman, dyan magkakagulo. Maliwanag pa sikat ng araw yan. Kabisado na ni Senator Trillanes yung kanyang mga sinasabi. Oo, kabisado niya na yung laman ng kanyang pinail na kaso, kabisado na niya. Hindi gaya ni Bongo. Nagkakanda bulul-bulul pa, binabasa na lang. Shirley Jaser, malas, sakit. Pera din ng taong bayan niyang ginagastos dyan, hindi naman sa'yo. Insekto ka. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, sabi ni Bongo, handa siyang sa paglingkod sa bayan. Pero mali ang sinabi niya, di ba? Mali ang sinabi niya, di ba? Paglingkod sa mga Dutae, hindi sa bayan. Totoo. Shirley Jaser ulit ito. Di nararanasan ni Derek Ramsey ang masaktan, Karox. Sa dami ng babaeng pinaluha niya, baka karma na niya yan, Karox. Pwede din, no? Sang-ayon ako sa Japel. Derek, kala mo parati kang piyesta, o yan inabot mo. Ted, shout out Ted. Kumbinsido na ako sa'yo, Bongo. Pasakit sa bayan, ikaw ang mauunang makukulong sa payatas, jailhouse ni Boying. Relax ka lang, malapit ka na sa maaresto. Sinong gusto mong humuli sa'yo? Mga pulis o tauhan ng Mandaluyong Mental Hospital? Sabay. JX Escus, shout out. Gago, kasama ka dun sa kakasuhan. Magnanakaw talaga kayo, mag-amo mo. James Santos, welcome to the club. Mahiya-hiya naman ang mga demonyo na mas kademonyon ng mga DDS na sindor na mga ito. Lalakas ng loob at ang titigas ng mga muka na magsabi ng lalaban sa korupsyon. Dapat nasa harap kayo ng salamin habang sinasabi niyan. Pare-pareho ang mga sinasabi ng mga ito. Totoo, Jem. Ramon Valencia, bossing, sa lahat na sinabi ni Bonggago, sa 100 na sinabi niyan, 101 ang hindi kami naniniwala. Totoo. Anong 101? Sa ako, 200 eh. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, yung mga tabogo lang ang naniniwala dyan. Si Diskaya na nga ang nagsabi na nag-umpisa silang kumamada ng pera sa taong 2016. Tapos sasabihin niya, hindi niya kilala ang mga Diskaya. Sira nga ulo niya mga hype. Bago sila makaharap si Gongdi, si Bong ang nagbubukas ng pinto. Personal na alalay ni Gongdi. Anino siya, saan pumunta, sigurado kasama siya, totoo. Tsaka yung mga hype na, sigurado baka mga cronies lang niya yan, pero sa kanya pa rin ang pera, kay Gongsdi pa rin, di ba? Parang si ano lang, si Kibulog, Marites, De Rara, shout out. Wala, say, gayuma ang pagkakaalam ko. May di na siya Japanese blood. Malak sila hindi emotional. Pag tumaps sila ng relasyon, mabasa.
Mabilis ang move on nila. Magaling din sila happy-happy together na sa kaibigan. At ganun magkikita mo kay Ellen. Kawawa ng lalaki kay Ellen. Kawawa lalaki Ellen, sabi. Hindi Sige pa paano? Mary Lebron, shout out. Bernardo Prolesar. Bernardo Proles Senior, shout out. Good day po, Sir Rox. Good day po, sir. For me po, napakawalang kwenta senador na yung Bongo, katulad ni Senator Bato, at wala nang naniniwalang sa yung Bongo dahil napakasinungaling mo. Hope makakulong ka. Grabe ka. Isa kang halimaw. Mapagkunwari, tama na yung drama mo. Iyak ka ngayon. Kaya nga, dapat bilis-bilisan naman ng batas. Ano ba yan? Joselito, mabait, shout out. Wala tayong aasahan dyan kay Bongo. Naasahan sa hype niya. DJ Soup, sumagot, meron naman. Bumabaliktad din ang mundo. Kaya makakabawi ang madlang people sa Bongo na ito kapag nakakulong na siya. Sana. Swerte ka nga, Bongo, sinampahan ka Si Bato hindi sinasampahan. Ikaw, sama ka sa ICC, tanga-tanga ka. Dito ka na lang pakulong. Dadamputin ka rin. Ang problema, kailan? Bernardo ulit, For me, hindi yan nagsasabi ng totoo. Napakasinungaling yan. Manang-mana sa amo niyang si Digong. Walang kwentang privilege speech ni Bongo. Paulit-ulit, mas matalino pa siya sa'yo si Trillanes. Layo naman niya kay Trillanes, friend. 3J Shop, ito, sumagot, ano pa ba maasahan mo dyan kay Bongo? Taga-bili lang niya ng banana cue. Skanyas. Ano to yan? Tangin yan. Mukhang kala mo, gago. Salvador Marpil, shout out Sir, alagad ng kadiliman, number 1 si Duterte. Yan ang hayop na yan si Bongo. Salot yan na bansang Pilipinas. Marami silang salot. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Analisa Apolinar, shout out. Sabi ni Tia Delio. Alam mo, Bongo, bungo, umayos ka Huwag mong daanin sa pag-uto-uto ipek ang kasalanan mo. Kahit paanong palusot o dakdak at linis-linisan ipek ang gawin mo, wala ka ng lusot bugok. Sigurado ka ba dun sa taga-Cavite na yan, Prince Shervin ka? Bakit sinong may sabi na may naniniwala sa'yo, Aber? Tama naman talaga para sa'yo yung logo mong malas ang sakit, Dating taga-bili at utusan lang ng maruya, tas ngayon bilyonaryo, Bakit kung nakaka-bilyonaryo pala maging utusan at ng maruya si Rox, sasali po tayo dyan. Kahit ako po, senior na. Yun nga Akalain mo si Rox, yung langaw na dumapo lang sa kalabaw, tignan mo nga naman ang naging swerte ng isa lang langaw si Rox. Dating utusan lang, ngayon, siya na kumukumpas at nag-uutos na may kasama pang saludo para sa kanya. Yun nga Anak ng asong puro garapata talaga si Rox. Pag di ka naman po talaga nakapanghambalos sa yamot dito sa yawang ito, sarap talagang lamukuti, lamutakin ng asin ng bunganga nitong si Bongo, si Bungo, karimari-marim ka, leche, kinap. Ewan ko sa'yo, nabisit ka, doon ka magsumbong. Magsumbong ka sa lubot ng tatay mong panghut, naniningil na tadhana sa'yo. Kaya dapat lang talagang magdusa ka at mabulo ka sa kulungan kasama ng mga tropa mong puro kayo, halimaw, mga leche. Yan, nandun sa kababayan mo yan, nasa kamay niya ang bola. Tia Delica, Black Jack ang bola. Manuel Santos, shoutout. Bongo, hindi ka ba nangingilabot sa sinasabi mo? Bobo.
Welcome to the club, Manuel Santos. Manuel ulit, Bongo, wala na kayong kakampi. Tanga, bobo. Hindi. 3J show po. Si Bongo, natataranta na. Akala niya panghabang panahon na lang siya ang nasa itaas. Darating at darating ang reckoning time. Alam mo, Sir Rox, kung based sa sinampang kaso ng Trillanes, wala siyang dapat ikabahala. Yun nga, tatanga-tanga nga yan, ikaw naman. Tama sinabi, the truth will come out. Kaya ipagtanggol niya na lang sarili niya. Yun nga, ganyan, tatanga-tanga kang Bongo ka eh. J. Job ulit oh. Tama naman si Bongo, Sir Rox. Agree ako sa sinabi ni Bongo. Ikulong ang mga buhaya, ang mga mastermind, ang mga kurap. Tama, tumpak siya dyan. Kaya nga dapat, wag na siyang mag-aksaya ng oras, magdadaldal. Asikasuhin niya ang kasong isasampa sa kanya ng ombudsman. Tapos ang kwento. Ikaw naman, tanga nga yung hayop na yun. Naghahanap ng kaawaan siya, ang gago. Alam mo, Sir Rox, nung panahon ni Bongo, wanto-sawa sila sa kakakurap. Kurap dito, kurap doon, patay dito, patay doon. Yun nga, sila ang hari at reyna. Walang makapalag sa kanila, kaya ngayon, laos na sila. Hindi pa ha, marami pang mga aso sa galamayan, lalo sa Senado. Nahirati itong si Bongo. Akala niya, bottomless ang kanyang pamamayagpag. Talagang magagalit ang taong bayan kapag hindi ka napakulong. Si Bongo lahat na sinasabi talbog sa kanya. Totoo. Tanga nga. J. Shop ulit oh. Ha? Well, kaya nga nagsampa ng kaso Trillanes sa'yo para malaman ang katotohanan. Kaya harapin mo, Bongo. Ha? Ang kaso mo para malaman natin kung sino ang sinungaling dahil talamak ang korupsyon noong panahon nyo, Bongo. Oy, Bongo, tagabili ka lang ng banana ni Las Cañas, kaya wag kang dyan. Ben Torres, oh. Hindi maintindihan kung malilimutin ka ba? Hindi maintindihan kung malilimutin ba yan o sinungaling. Sana makakulong na yung mga yan. Kaya nga, Ben Torres ulit oh. Sayang tong Bongo. Mabait sana. Sayang tong si Bongo. Mabait sana talaga. Kaya lang, ay tuta talaga ng mga kriminal at magnanakaw. Magnanakaw din naman. Teresita Guzman, shout out, my friend. Sabi niya, professional sinungaling yan si Bongo. Nagmana sa ama niya. Ikaw yung taga-bigay ng reward money sa mga pulis na nauutusan na pumatay sa EJK. Fake war on drugs, pera ng pogo, drug lords, illegal gambling, etc. Totoo. Maril Pabianak, shout out. Ayan na Bongo, hindi na pwede ang angelic face mo na para bang umaapaw ang kabutihan sa iyong puso at ang tanging bisyo mo ay magserbisyo at magmalasakit sa mga mamayang Pilipino. Kaya harapin mo na lang mga akusasyon sa iyo. Matagal na pinaghandaan ni Senator Trillanes. Dapat masanay ka ng mag-speech ng walang kodiko. Dito tuloy maramdaman ang pagpapaawa mo. Halata pa sa nakakabulol-bulol kasi. Paulit-ulit ang mga pagsasalita mo. Di kami magagalit. Matutuwa nga kami kasi grabe ang pangungurakot nyo sa kaban ng bayan. God bless as always. God bless, Marilo Castro. Wizkid, shout out. Pamilya mo nga sabit sa'yo. Bawal nga yun. Wizkid ulit oh. Hirap magpaliwanag dahil sa tagal nyo na mayagpag, akala nyo sotlo kayo eh. Lisa Cruz, shout out. Lisa Cruz ulit. Pasintabi po, Derek. Ginawa din niya yan sa mga naunang babae niya ayon sa mga balita. Lucia Medina, shout out. Lucia Medina ulit. Naku, Bongo Lloyd.
Huwag nang magdrama. Ang maniniwala lang sa iyo, mga aliporis nyong nakikinabang sa limpak-limpak nyong pera. Totoo, tatanga-tanga yun. Lucia Medina ulit, oh. Thank you, kapatid Mr. Totoo lang, for fighting for what is right and good for all Filipinos. Mister, sa totoo lang tayo, mga friend. Hindi tayo pwedeng peki dito. Ha? Lucia ulit, oh. Nilipat na siguro ni Bongo Lloyd ang limpak niyang kayamanan para wala ng pangalan niya. Natin alam, ha? Lucia ulit, oh. Talo yung Bongo Lloyd case entry sa talino, itsura, prinsipyo, serbisyo, integridad, at sipag sa dramahan at ipalan lang mananalo yan si Bongo Lloyd. Totoo. Lorna Velez, oh. Shout out, ah. Hello, Sir Rox. Natatawa ako kasi kung anong nasa isip ko sa bawat sabihin ni Bong Gago, sasabihin mo rin. Kasi obviously lahat ng mga buhayang magnanakaw, deny to death mga yan. There are those who use the name of the Lord thy God in vain para lang sa paniniwalai tayong taxpayers na di sila magnanakaw. Totoo yan, Bong Gago ka. Jerry De La Rosa, shout out. Magandang gabi, sir. God bless po. God bless, Jerry. Jerry ulit, oh. Dati sabi nila kay Senator Trillanes, ay trililing. Ano kayo ngayon? Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia. Adorasyon de Maranan, shout out sa inyo mga friend, ha. Mirna Regalado, shout out. Mission accomplished? Oo. John Dimango, my friend, shout out, ha. Oh, thank you sa pinadala mo. Oo, meron kong sama. Thank you. Hanggang bukas po muli. Dasal, ang panglaban na lang. Totoo lang mga friend. Sa gulo ng ano na ito, no? Nagugulat talaga siya sa hindi ng nakawan, di ba? No? Kung hindi na si Sara Sayad, ang papalit dyan kay PBBM, magtatagumpay. Tsak na matagal na siyang sinibak ng taong bayan. Wala eh. Para kang kumbaga sa nasa banig ka, hindi kutsyon na, ando ka sa banig, lilipat ka pa doon sa labas ka nang tutulog at nandito ka sa bahay mo. Good night. God bless.